Hello po. Welcome po sa TN Raya Campsite. Welcome po ulit kayo. Ang campsite na i-review natin ngayon ay sa private islet na matatagpuan dito Sa sa Barangay Lumot, Kabinti, Laguna. Nandito kami ngayon sa islet ng isang Barangay Lumot, Kabindi, Laguna. So maliit lang siya, no? Ikutin natin. So dito kami magka-camping ngayon. Ayan. Marami-rami kami ngayon. Kay Sir Jericho. Ayan, magandang setup niya. Na-flex niya yung kanyang bagong carpool at bagong camping chair. Wow! Ito naman ang tent ni Camp Moto. Ayan. Yan ang CR. Dito lang yung dinaanan ng vlog ni sir. Blackmas. Hindi, pag namin Mamaya, ikutan kita. Paluto mo doon kay ano, kay quality. Tapos iuwi ko. May plastic. Sarap na luto niya. Quality talaga eh. Lulukoyin ko pala si MJ. Nasaan ang tent mo, Kuya Alvin? Ayun. Ayun. Ito ay kay Sir Archie, tama? Ay, wow. Single. Ayan, kumukulo na. At may hammock siya. Ayan, ito ay single na tent ni Sir Archie. Ito naman ang tent ni Kuya Alvin, anak ni Sir Mulong. At ito ang tent nila, Makoy, Palaboy. Yan. Ito ang tent ni kaninong tent ito? Ate, ang kanino tent po ito?
Ay, kay Boss Bevin. Ayan, kay Bevin. Tent ni Sir Mulong. Ayan, si Ate Dang. Sir Mulong nagpa-vlog. Ayan, ito siya. Maraming puno actually, ano. Pwedeng maghamok talaga. Ayan. Tent ni Teresa at Lance. Wow. Nature hike na. 2P, 3P. 2P, pero parang laki, no? Kasama, maganda to. Tarp nyo. Mura lang yan yung binigay na link ni ni Sir. Sir Mulong. Para pag-share ka 650 lang to eh. Okay yan. Sumura nga. Hindi na namin dinala yung ano. Hindi mo man lang tinaasan. Hindi. Ang lakas ng hangin kanina. Ah. Tama na yun. Ayan na. May table ka na. Wow. Ayos. At nandito naman si Makoy Palaboy. Nagpiprito ng isda. Ayan. Ayan, ito yung likod ng kubo. Hindi pa masyado na-develop. Naputol ng mga puno. Ayan. At kay Sir Neil at Sir Melvin. Ayan. Let's get closer to nature. Mamaya, mag-closing kayo. Si Bibin lagi eh. At dito kami sa hamok ngayon. Pinagbabawal na technique. Sobrang lamig kasi. Ayan. Sa Shopee lang ito, pre. Nagluluto pa lang. So malapit na mag-lunch. $100 lang ang overnight camping nila. 100 din ang two-way boat ride nila at 50 pesos ang kanilang parking fee. Kaya't ang score na maibibigay ko sa campsite na ito ay 96%. Sa akin naman, ang score na maibibigay ko ay 97%. Itong islet na to ay ang sukat lang nito ay halos 500 square meters lang. Maliit lang siya pero enough siya para latagan ng madaming tent. So I recommend na itong mga area na pwedeng paglatagan ng tent ayusin nila. And then counting repair sa CR, siguro magandang dingding sa CR para hindi maiilang yung guest.
Okay naman. Kung hindi naman maselan, okay naman ang CR. So yung puno ay suggest na wag na putulin ng mga puno. Malaking tulong ito sa mga gustong maghamok. Napakalamig, sobrang lamig. Kung ang lamig ng Baguio ay, kung ikukumpara ko, mas malamig dito. Dahil nga, ang lamig dito ay sinasamahan pa ng hangin. Mahangin, sobrang hangin yan. Tulad nito. Ayan. Yun ang magdadala ng lamig. Lalo na pag may kaunting ambon. No? So, dapat dito, siyempre pag pupunta ka dahil isolated na islet ito, magdadala ka na ng mga pagkain, tubig inumin. So ang tubig naman na pambuhos sa CR ay gamit na yung water dito sa lake. So inumin lang. At saka panluto, yun. Importante. So mayroon namang bangka na pwedeng maghatid sundo or emergency naman, iniiwanan nila yung bangka at ng bangkero. So, bangkang dimotor ang nandito. Yun, may mga lokal na mga namimingwit dito. Ayan. Marami ditong mga islet pa. So, ngayon, panahon ng pagtaas ng tubig. Pero kung summer, medyo mababa ang tubig dito. At hindi ganito kalakas yung alon-alon. Dahil mahangin nga ngayon. Amihan kasi, ano? So kung mabaliktad yung hangin galing dun sa community, hindi ganun kalakas ang hangin dahil nasasangga ng kabayanan. Yun. Ang final score ng campsite na ito ay 97%. Ito ay highly recommended namin sa mga gustong mag-camping sa ganitong klaseng campsite na raw talaga, walang kuryente at tahimik. At dahil madalas nag-aantay kami, ang moral lesson na natutunan namin dito ay waiting. Good things await to those who wait. Ano nga ba ang mas madali, ang maghintay o ikaw ang hintayin? Kung ikaw ang maghihintay, ramdam mo na ang oras ng kanyang pagdating. Habang lumalapit ang oras, parang mas lalo itong bumabagal. Mahirap pigilin ang sabik na damdamin, lalo na't alam mong sa isang saglit, ang paghihintay mo ay mapapalitan ng umaapaw na kaligayahan sa kanyang pagdating. Kung ikaw naman ang hihintayin, malaking kasiyahan ang iyong idudulot sa naghihintay sa iyo. Para kang isang malaking regalo na binigay ng magulang sa kanyang anak. Nag-uumapaw ang kaligayahan na taglay sa pagdating mo. Alin man sa dalawang piliin mo, ang importante ay mayroong darating sa mga taong marunong maghintay. Para sa isang namimingwit, meron siyang kakayahang maghintay. Sa palaran ang paglagay niya ng pain. Hindi niya nakikita kung may isda nga ba sa ilalim ng tubig. Ngunit tahimik, payapa at kalmado siya na naghihintay. Umaasa sa isang saglit, sa bingwit niya ay may isdang sasabit. Katulad ng buhay natin, patuloy tayong nakatanaw sa malayo, patuloy tayong naghahanap ng kapayapaan sa ating damdamin. Darating pa kaya siya? Kadalasan tinatanong natin ang ating sarili. Napakasarap maghintay sa panahong may lumisan at nangakong babalik, kaysa sa nagbalik na walang naghihintay. Yun po ang moral lesson na natutunan namin sa Cavinti Islet na ito. Maraming salamat po sa aming mga subscribers, viewers at mga supporters. Shoutout nga pala sa TVL2 ng Senior High School Mayamot National High School. Abangan nyo pa ang susunod na aming campsite review na gagawin. Maraming salamat po. Kaya naman, let's get closer to nature. Let's camp! Anong ginagawa mo, Makoy? Ice cream. Ice cream? Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get.
Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.